Dear My Story. Tayo ay may kanya-kanyang kwento sa buhay at kung paano tayo makipagsapalaran sa hamon. Magandang gabi sa inyong lahat ng mga kastorians at ako'y natutuwa dahil naimbitahan ng family namin na maging bahagi sa inyong programa. Ibig kong itago ang aking pagkatao sa pangalang Mr. Capricorn. Tatlo kami na magkakapatid at pangalawa ako sa aming tatlo. Tubong Taal, Batangas at galing sa pamilyang masaya, puno ng pagmamahalan o sabihin natin na may simpleng buhay at pamilya. Itong paglalahad ng aking buhay ay puno ng pag-asa at tagumpay sa buhay. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa akin. This is my story. Ang tadhana ay mapaglaro at hindi lahat naaayon sa ating kagustuhan. Sapagkat minsan sa buhay ng aking pamilya, kami ay dumaan sa isang pagsubok. Isa akong bata na may mataas na pangarap sa buhay, na may gustong marating. Ang mga magulang ko ay may business sa Olongapo City, kung saan napakadali para sa isang tulad ko na makamit ang mga bagay-bagay na gustuhin sa buhay. Hanggang sa isang gabi, nangyari ang isang trahedya. Isang trahedya na nagpabago ng aming buhay. Higit sa lahat, my story, ito ay nagpabago din ng buhay ko. My story, na aksidente ang aking ama sa pagmamaneho ng kanyang kotseng sinasakyan. At hindi naging sapat ang lahat-lahat na meron kami para lang maisalba ang buhay ng aking ama. Kung kaya, dumulog na kami sa gobyerno at iba't ibang ahensya para humingi ng tulong para sa pangangailangang pinansal ng aming pamilya. At dito na nagsimulang magbago ang pag-ikot ng aking mundo. Yung bata na lahat ng gusto ay nakukuha sa isang hiling lang, ay tila nagbago ang lahat. 13 taong gulang ako nang maganap ang pangyayari na sa hinagap ay di ko inasahan na mamulat ako ng isang responsibilidad na inako ko para makatulong kahit papano sa aking pamilya. Naranasan ko na humigit kumulang na 2 oras ang aking paglalakad mula sa ospital patungo sa paaralan na walang laman ang tiyan.
At mahirap para sa isang katulad ko na nag-aaral na kumakalamang sikmura para lang matuto. Ngunit hindi ito naging hadlang sa akin para hindi matuto. Pagkatapos sa eskwelahan, uuwi na ako ng bahay para alagaan ang aking bunsong kapatid. Maglalaba ng mga damit na daladala ko buhat sa ospital. At dadalhin ko ang aking ama or dadalhan ko ang aking ama at ina ng pamalit na damit sa ospital. Isang oras mahigit ang aking ilalakad buhat sa bahay para lang madala ang mga gamit na iyon. At para na din maabutan at kumain ng rason na pagkain sa ospital. Tunay na awang-awa ako sa aking ama't ina sa pangyayari sa aming buhay. Hindi ako nakaramdam ng anumang galit para sa aking ama. Dahil anumang bagay na nawala sa amin, salapi man, lupa at iba pa, ay hindi matutumbasan ng mga bagay na iyaon ang buhay ng aking ama. Kaya nagsumikap ako. Sa murang edad ay may ginampanan na ako na masasabi kong pinatatag ako sa naging karanasan ko. Dumating sa punto na kinakailangan kong ihabilin ang aking nakababatang kapatid sa kapitbahay namin para pumasok lang ako sa paaralan. Pagkatapos kong mag-aral mula sa eskwelahan ay kukunin ko siya doon sa kapitbahay namin. Alam mo, my story, hindi ko ininda ang pagod at gutom na aking nararamdaman dahil ang naging motivation ko sa buhay ng mga panahong yaon hanggang sa ngayon ay ang aking pamilya. Lumipas pa ang ilang buwan na gano'n ang sitwasyon ko. Rasyon sa ospital ang aking pagkain, papasok na dala-dala ang labahin, alaga ng nakakabata kong kapatid. May pagkakataon na ring nakikikain na rin ako sa aming kapitbahay. Dumating na rin na sa punto na umuwi na ako ng aking umuwi na ang aking mga magulang sa Batangas para ituloy ang pagpapagaling. At ako naman ay naiwan sa Olongapo City dahil ako ay nag-aaral pa sa second year high school noon. May mga ilang buwan pa bago magbakasyon nang iniwan nila ako sa Olongapo. At ang tanging iniwan na salapi ng aking ina ay 200 piso lang. Kinakailangan kong pagkasahin hanggang sa magbakasyon yung perang yaon. Ang ginawa ko ng panahong yon para magkasa ang pera ko ay bumili na lang ako ng tinapay at humingi ng tubig sa aming kapitbahay. May pagkakataon din na binibigyan na ako ng aking mga kapitbahay. My story, kapag recess time sa school, nasa library lang ako para hindi ako maengganyo ng aking mga kaklaseng kumain kasi na nga
Wala akong pambili. Napapaluha na lang ako dahil parang naramdaman ko ang inggit at naaawa ako sa aking sarili dahil sa aking dinaranas. Pero my story, hindi pa rin tumigil ang isang tulad ko na mangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Natapos ko ang second year high school ko sa bayan kung saan ako namalagi. Gusto kong puntahan ang aking mga magulang sa pagkakataong yaon. Naiinip na din ako dito sa bayan ng Olongapo dahil sa ako lang mag-isa. Hindi na ako makapaghintay na makita ko ang aking mga magulang. Buti na lang ay mabuting tao na isinabay ako pauwi ng Batangas para makapiling ko ang aking mga magulang. Walang pagsidlan ng ligaya ang nararamdaman ko sapagkat makakasama ko na muli ang aking pamilya. Nagpatuloy ako ng aking pag-aaral sa Batangas hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Hindi na rin naging madali ang buhay estudyante ko dahil dalawa kaming kolehiyo, yung nakakatanda kong kapatid. Kaya nagparaya ako para siya ang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi pa rin nawawala ang pangarap ko na balang araw darating sa punto ng buhay ko na makakapagsuot din ako ng toga at may hawak na diploma. Tumigil ako ng ilang taon at nagtrabaho sa Cavite bagamat minor de edad pa ako noon. Dinaya ko ang aking papel. My story, alam kong mali iyon. Pero yun lang ang paraan para makatulong ako sa pamilya ko at makapag-ipon para sa aking pag-aaral. Nagbenta rin ako ng kung ano-anong mga produktong pwedeng ibenta. Kinakailangan ko ding makabenta para may pambili ng pagkain. Naging pump attendant din ako o kilalang tawag na gasoline boy. Hindi ko talaga hinayaang maiwanan ako sa panahon dahil yung lang talaga ang pangarap ko. Ang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng diploma. Hindi nagtagal, nakatapos na ang aking nakakatandang kapatid ng may kursong BS Ed at naging isang guro. Tuwang-tuwa ako may story sapagkat darating na ang araw na pinakahihintay ko na makakabalik na rin ako sa pag-aaral. Ganun na lamang ang pananabik. Ang makapagtapos ako sa pag-aaral para makaahon kami sa kahirapan ng aking pamilya. Saang sulok ng langit kung matatagpuan, kapalaran di natitikman, sa pangarap lang namastan. Isang lingon sa langit at isang ngiting wagas, may talang kikislap, gabay patungo sa tamang landas. Kung
Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. Bukas naman sa'king pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Ilang sulok sa lupa, may kubling nalulumbay. Mga sanay sa isang kahig, isang tukang pamumuhay. Isang lingon sa langit, nais magbagong buhay. Sa ating mga palad, nakasalalay ang ating bukas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. Bukas naman sa'king pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. At between, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. Bukas naman sa'king pagising. Bukas naman sa'king pagising. Bukas naman sa'king pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Sumubok akong kumuha ng pagsusulit sa kurso na nursing. At ito ay aking napagtagumpayan. Ngunit nang makita ko ang bayarin, napaisip ako na hindi ito kakayanin ng aking ina na ako'y matustusan sa pag-aaral dahil nagtitinda lang ang aking ina ng mga kakanin. Sinubukan ko din ang pagkuha ng criminology pero tutol sila sa aking gustong kunin na kurso. Yun lang kasi ang sa tingin ko ay kaya naming pagtutulungan na bayaran pag iyon ang kukunin ko na kurso. Pinayuhan ako ng aking kapatid na magguro na lang ako at sisiguraduhin niyang tutulungan niya din ako na kahit papano ay mabayaran ang pag-aaral ko. Di na ako nagdalawang isip at tinaha ko na rin ang pagguguro, my story. Napakabuti talaga ng Poong May Kapal dahil sa wakas, nakapagtapos din ako sa aking pag-aaral ng kolehiyo. Sa wakas, my story, yung pangarap kong makapagsuot ng toga at magkaroon ng diploma ay nangyari na rin sa akin. Naging ganap na guro na ako sa BS Ed
major in MAPE at nakapagturo agad sa isang private school. My story, kumuha din ako ng licensure exam for teachers. At akin naman itong napagtagumpayan. Hindi ko talaga mawari na tuloy-tuloy na ang mga biyaya na natatanggap namin sa aming pamilya. My story, alam mo bang ako naman ang nagpaaral sa bunso naming kapatid na nakapagtapos ng BSA Major in Finance. Oo, Storians, hindi ko talaga naisip na dati na mangyayari ang lahat ng ito sa pamilya namin. Lahat kaming magkakapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng hirap sa buhay. My story, sa kasalukuyan ako ay isang public teacher at kumukuha na ng master's degree sa isang universidad dito sa Batangas City. At patuloy na nangangarap sa tagumpay ng buhay at laban lang sa kung anumang hamon ng buhay. Di pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Pangarap parang kailan lang sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay, tinaubusan ng pag-asa. Ako'y nanalis sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako ay lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Di ba makapaniwala sa aking nakikita? Lahat ng panalangin ko ngayon may kasagutan. Lahat ng pinagdaanan at pinaghirapan, nagbigay ng kalakasan upang mararating ang isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako ay lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Kahit saan, kahit kailan, alam kong ako'y patungo sa marami pang tagumpay. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa, My Story, sa inyong lahat dyan, Storians, hindi hadlang ang dagok ng buhay. Dapat tibayan ang sarili
at ituloy lang ang laban. Maghanap ng mga paraan para maisakatuparan mo ang iyong mga hinahangad na pangarap sa buhay. Hanggang dito na lang at marami pong salamat. Muli, ito po si Mr. Capricorn and this is my story. Patuloy ang pangalan. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I've got to where I am. Oh, these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. This is my story. Oh, yes, it's true, I was made for